po tayo sa kaugnay ding usapin, sa usapin ho ng ikasampung taon na anibersaryo ho nitong panalo ng Pilipinas dyan sa may West Philippine Sea. Matapos nga pong ilabas ng Permanent Court of Arbitration ang desisyon nito Hulyo 12 ng taong 2016. Kasama ho natin si Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, ang Special Spokesperson ng Armed Forces of the Philippines sa mga usapin dyan sa may West Philippine Sea. Admiral, welcome sa Bombo Radio Philippines. Welcome back sa Bombo Radio Philippines, si Bombo Genesis at Bombo Jai ho ito, sir. Yes, magandang tanghali, Bombo Genesis, Bombo Jai, at sa mga taga-subaybay ninyo all over the country. Magandang tanghali sa ating lahat and happy 10th anniversary ng Arbitral Tribunal ruling of 2016. Maraming salamat for joining us, Admiral. Unahin ko po yung kahalagahan po ng pag-celebrate ho ng Pilipinas dito ho sa anibersaryo ng ating panalo. I believe tinatawag na ho natin ito bilang Victory Day. Marami na hong mga bayan, mga probinsyang tumatawag dito bilang Victory Day. Gaano ho kahalaga na binabalikan at sineselebrate ho natin ito, Admiral? Importante ito. Dapat ma-commemorate natin ito, dapat maisaalang-alang natin ito para hindi mawala sa isipan ng bawat Pilipino. Sapagkat ito ay legal victory, legal landmark na nagpapatunay na yung ating karagatan at mga yaman dagat ay para sa atin. Yung inaangkin ng Partido Komunista ng China na tumatawid sa ating exclusive economic zone ay walang bisa. At nagpapakita ito sa buong mundo na lahat ng bansa, malaki man o maliit, ay pantay-pantay sa mata ng batas. May masasabi na ho ba na significant changes sa West Philippines simula po nung naipanalo ho natin itong 2016 ruling, sir? Yes, napakaraming significant changes. Una sa lahat, yung ating awareness ng ating mga taong bayan. Compared to 10 years ago, compared to 4 years ago, and today. Ang laki ng pagbabago at ito ay batay sa mga results ng mga surveys na nagpapakita na majority, 83-89% ng ating mga kababayan ay naintindihan nila ang pinaglalaban natin sa West Philippine Sea. Nais nilang tumulong kung sakali man kakailanganin sila sa defense ng ating bansa. At ito rin ay nagsasabi na sila ay sumusuporta sa AFP sa ating panindigan sa West Philippine Sea. Pangalawa, hindi lamang sa surveys, pero pati yung ating mga patrolya at yung pagsama ng international community sa atin. Nagtaas din yan, ang daming sumasama sa ating defense diplomacy, tumaas yung ating numbers sa mga bilang ng mga bansa na may enhanced defense relations sa atin. And this translates to more ships from the international community na gumagawa ng mga iba't ibang patrolya. Kasama tayo and on their own sa ating mga karagatan at sa maritime domain na katabi ng ating mga karagatan. Every year kapag inaabot ho natin itong anibersaryo ng July 12 victory ng Pilipinas, Admiral, meron tayong mga set of activities, special activities, lalo ho dyan sa may West Philippine Sea. Ngayong taon, would you know kung may mga special activities ho tayo dyan ngayon, sir? Yes, marami tayong iba't ibang activities, ang iba't ibang ahensya ng gobyerno, pati na rin yung mga non-government organizations. Sa hanan ng AFP at ng Philippine Navy, may mga flag raising activities tayo, may fun run tayo, meron tayong mga contest, mural painting, meron tayong simultaneous blowing ng mga horn ng mga barko natin nationwide on Sunday at 10 a.m. So lahat ito ay nagpapakita that the AFP is one in supporting, in commemorating itong 10th anniversary ng ating Arbitral Tribunal ruling. Victory Day, July 12, 2026. Bombo Jai, with your follow-up dito kay Admiral Trinidad. Maliban pa niyan, sir, ngayon may mga lumulutang na naman ng mga usapin, China claiming Batanes as part of their territory. Any take, sir? Yes, ito naman ay kasama ito sa kanilang malign influence. Alam mo kung paano sila mag-operate, ang doktrina nila. Napapalabas mo na ng statement yan na hindi government statement. Track 2 kung tawagin natin. Ito ngayon ay mula sa isang academic group. And then from there, maging track 1 yan. Semi-government, semi-non-government. And then until it officially becomes the stand of the party. Dapat dito naintindihan natin that there should be a very strong pushback mula sa atin. Sapagkat ito ay isang pretext o pauna lamang sa future intent nila. Ito, sinabi ko na dahil pumalpak sila sa Baho de Masinloc, napaalis natin yung kanilang floating structure doon, sila ay magbubukas ng panibagong diskusyon na naman. Na bagamat sasabihin na academic group ito, the party will always say na hindi amin yan.
di ba? It's a academic group. But lahat na nangyayari sa China is always under the control of the Chinese Communist Party. You're saying, sir, na it's just an isolated academic opinion and hindi siya malawakang narrative ng China itself. Pujay, it is not isolated. Nothing in the Chinese Communist Party happens in isolation. Lahat yan konektado. Sana maintindihan to ng bawat kababayan natin. Sana maliwanag na sa kanila, yung mga hindi pa kumbinsido, ano ang intent ng Chinese Communist Party sa atin. Yung simpleng ganito nag-umpisa ang Mischief, ganito nag-umpisa ang West Philippine Sea, ganito nag-umpisa ang Baho de Masinloc, ngayon bagong naratibo na naman. So ngayon pa lang dapat maintindihan natin at may malakas na pushback dapat ang bawat Pilipino laban dyan. So does it need any official intervention ba sa part ng Philippine government, sir? So far, ang ginagawa ng gobyerno is naglalabas ng mga statements lamang sapagkat ito ay isang academic group lang. But kami mismo, mga spokespersons, all over government, naglabas na ng kanya-kanya statement. Even the LGU, up north, naglabas na kanyang statement. There must be a very strong pushback, kagaya ng pushback natin laban sa floating structure na nilabas nila sa Baho de Masinloc. Na napilitan sila sabihin na ito ay isang maritime research at tapos na ang research kaya tinatanggal namin. Doon black eye sa kanila yon sapagkat nailabas natin and even the international community ay sumuporta sa atin. Same thing ngayon sa Batanes, dapat malakas ang pushback natin. Okay, thank you, sir. Aba mo, Jen? Parang ito yung laging ginagawa ko ng China Admiral, ano? Mula nung naipanalo natin yung ruling dyan sa may West Philippine Sea. Mula noon or since then, kung ano-ano ang nilalabas na mga statements saying part of this ay pag-aari ng China. Even yung Palawan, sabi nila dati, pag-aari ng China, traditional fishing ground ng China. So, paano ho yung magiging participation dapat ng public o ng mga Pilipino para kahit paano matulungan ang Philippine government to counter itong mga ganitong statement from China? Yes, number one, maintindihan natin ano ang doktrina ng Chinese Communist Party. Bago sila mag-action, may mga lalabas na naratibo muna, mga maling naratibo. Number two, pag maintindihan natin yan, dapat may kaukulang sagot tayo sa mga ganyan gagalaw nila. And number three, suportahan natin ang ating gobyerno. Sapagkat naglalaban naman ng ating gobyerno, hindi lamang para sa henerasyon ngayon, but even for the future generation of Filipinos. Ika nga, the unborn Filipino. Mahirap naman kung maipamana natin sa next generation ng Filipinos, isang Pilipinas na kulang ng isang isla o kulang na ibang parte natin. Kaya importante, awareness is always number one. And yung sinabi ko, the pushback ng bawat Pilipino. And sa part ng Armed Forces of the Philippines, never na aabanduhan o aabandunahin po natin ang anumang part na yan kahit na sinasabi ng China na sa kalya. Hindi lamang sa pagpapatrolya, hindi lamang sa paglilipad sa himpapawid. Ang importante, ganito pa lamang ay naglalabas na kami ng mga statements. And never na i-abandon natin just because may statement ng ang Partido Komunista ng China. In fact, even before they gave out statements like this, nag-enhance natin ng mga patrolya all over the country, hindi lamang sa West Philippine Sea, sa Baho de Masinloc, sa Northern Islands, pati sa ating eastern flank and the southern borders. Nag-enhance ng patrolya sapagkat dumating na yung ating mga kagamitan. Hindi pa kompleto, but yung ating mga eroplano, mga barko, yung ating mga sensors, radars, ay mas capable na ngayon kaysa nung nakaraan. Ang sabi ni Secretary Gibo Teodoro the other day yata or kahapon ano, sabi niya parang part ito ng pagnanais ng China na kontrolin talaga ang Pacific Ocean and since yung Bashi Channel ay isa sa mga mahalagang shipping route papuntang Pacific Ocean. Would you agree with this, Admiral? Tama yan, sapagkat ang access nila from yung kinukonsider nilang Great Lake nila, yung South China Sea, going to the Pacific Ocean, to Bashi Channel up north, pwede rin dumaan sa ating mga choke points, Verde Island Passage, Balapac Strait, sa Sibuto Passage, San Bernardino and Surigao Strait. Ang importante nito na una tayo na nakapag-realize that we need to have control and jurisdiction over our northern flank, yung mga isla natin doon. Mas nauna ang AFP nakapag-posyo ng mga pwersa doon sa ating mga island sa Batanes at Babuyan. Okay. Maliwanag ko yan. Maraming salamat again for joining us. Any final message sa mga listeners, mga viewers natin, lalo ho sa celebration natin ng Victory Day sa July 12, Admiral? Yes, sa lahat ng taga-subaybay ng Bombo Radio Pilipinas, nais kong sabihin sa inyo, ang arbitration ruling na ito ay hindi para sa amin. Ito ay para sa atin at sa mga darating pa mga Pilipino. Pinag-uusapan dito yung ating existence as a country, as a nation, at yung ating kinabukasan. Mahalaga, maintindihan natin to,
i-commemorate natin to, and we look forward to the next 10 years na lalong titibay yung ating panindigan sa ating mga karagatan. Maraming salamat, Admiral. Ingat po kayo, sir. Walang anuman. Maraming salamat. Bombo Genesis, Bombo Jai. God bless you and more power. Si Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, ang Special Spokesperson ng Armed Forces of the Philippines para sa mga usapin dyan sa may West Philippine Sea, kaugnay sa Victory Day, ika nga, no? Ang July 12, 2016, kung saan ay panalo ng Pilipinas ang claim nito dyan sa may West Philippine Sea.